Nang matagpuan si Christine Silawan, nakahandusay siya sa malamig na damuhan ng isang bakanting lote. Gusot ang kanyang uniforme, puno ng putik ang kanyang sapatos. Ngunit ang pinakakakilakilabot, ang kalahati ng kanyang mukha ay wala na. Marahas na inalis ang balat, iniwan ang maputla at walang buhay na bungo na tila nakangisi sa dilim. Ang kanyang buhok, nakalugay at bahagyang nakadikit sa natuyong dugo. Walang nakakita sa mismong oras ng pagpaslang, ngunit ramdam ng lahat ang bigat at lagim sa lugar. Hayop ba ang gumawa nito o isang taong may matinding paghihinagpis? Paano kung ang taong iyon ay kilala mismo ni Christine? Yan ang ating sisiyasatin ngayong gabi. Ako si Tito Eric at ito ang Krimenteryo. Bago ang lahat ng ulat at bulong-bulungan, may simpleng umagang tulad nito. Sabi ni Christine sa kanyang ina, "Ma, ako na po sa plato. Baka malate ako sa practice." Sagot ng ina na may ngiting pagod, "Huwag kang kakain ng mabilis, anak. May ensayo ka pa mamayang hapon. Huwag mong kalimutan ang dasal." Sa eskwelahan, masigla ang lakad, mahinahon ang mata. Sabi ng kaibigang si Mika, "Practice tayo mamaya ha. Si Kuya Organist baka maging stricto na naman." Sagot ni Christine, "Basta wag tayong late. May dadaanan lang ako pagkatapos." Sa simbahan, umaalingaw-ngaw ang kanta ng koro. Paalala ng pari, "Ang pag-awit ay panalangin, iha. Huwag mong bibitawan ang puso mo." Tumango si Christine at bumulong, "Opo, Father!" Sa ganitong mga sandali, payapa ang mundo. Pagtapos ng ensayo sa dapit hapon, tanong ni Mika, "Sabay tayo?" Tugon ni Christine na parang biro, ngunit may konting hiya, "Mauna ka na, may dadaanan lang ako, sandali lang." Sabi ni Mika, "Secret ha? Chat mo ako pag uwi mo." At ang sagot ni Christine, "Oo naman." Lumakad siyang mag-isa. Humahampas ang hangin at sa malayo, may yabag na parang sumasabay. Bago tuluyang lumayo, biro ni Christine sa sarili, "May naririnig akong sumusunod." Saka piniling lakasan ng loob. Paglingon, wala. Kaya binilisan niya ang hakbang. Mahigpit ang kapit sa bag, mahina ang dasal sa labi. Kinabukasan, Lunes. Hindi pumasok si Christine sa paaralan. Hawak ang telepono, tanong ng ina kay Mika, "Nasa school ba si Christine?" Sagot ni Mika, "Hindi po, akala namin maaga siyang umuwi kagabi." At dito unang kumabog ang dibdib ng ina. Patawag sa kapitbahay, pakitanong sa kanto, baka nandyan lang, pakiusap ng ina sa kamag-anak. Sumama ang barangay. Sabi ng kapitan, "Maghati tayo, looban baybay, bakanteng lote. Huwag maingay, bantayan ang bakas." Ang mga kapitbahay bumulong sa isa't isa. Hindi ito ugali ni Christine. Palagi siyang umuuwi ng maaga. Ang gabi nag-uumapaw sa kaba, ngunit nanatiling walang sagot. Martes ng umaga, sa sitio Mahayahay, naglalakad ang isang residente. Sa damuhan, may napansing tila puting tela. Lumapit, nanigas. Sabi ng saksi, "Akala ko manika. Kap, parang tao." Dumating ang kapitan. "Dahan-dahan lang, tawagin ang pulis," wika ng kapitan. Nang kumalat ang balitang nakita na si Christine, nagsimulang mapuno ang gilid ng bakanteng lote. Sa mismong lugar, hindi nila kayang iguhit ang nakita sapagkat masakit ito sa puso ng komunidad. Ngunit malinaw ang pangunahing pahiwatig, may karahasang naganap at ang paraan ay hindi basta-basta. Sa di kalayuan, dasal ng pari, "Panginoon, tanglawan niyo kami." Ang ilang kapitbahay, napaluha. Ang iba, napayuko. Wala pang sagot, tanging bagabag at galit. Sa himpilan, maayos na pinanday ang timeline. Sabi ng investigador na si SPO Juan Ramos, may posibleng ruta,
May testimonya, may menor de edad tayong iniimbestigahan. Sang-ayon sa batas, hindi natin ilalantad ang pagkakakilanlan. Nagtanong ang mamamahayag, "Sir, may motibo na ba?" Sagot ni SPO Juan Ramos, "Ebidensya ang pag-uusapan, hindi haka-haka. May sinusundan kaming lead." Sa labas ng munisipyo, may panawagan ng publiko, "Hustisya para kay Christine." Sa palengke at kanto, mabilis ang chismis. Sabi ng kapitbahay 1, may nakita raw na kasama siya. Dagdag ng kapitbahay 2, selos o may mas malalim? At may paalala ang isang matanda, habang wala pang hatol, huwag tayong basta maniniwala sa sabi-sabi. Kapag may puwang sa impormasyon, pumapasok ang anino ng haka-haka. May nagsabing ito'y anyo ng hayop. May nagsabing gawa ng tao, marahas, malupit, at may mensaheng gustong iparating. May bumubulong pa tungkol sa kulto at ritual. Ngunit tulad ng maraming sigalot, ang mga salitang walang pangalan at mukhang nagkukubli sa dilim ay kailangang sukatin. Alin ang patunay? Alin ang takot? Alin ang galit? Sa social media may mga mensaheng naglalakbay. Screenshot na putol, komento na kulang, teoryang mabilis kumalat. Paalala ng guro sa ilang mag-aaral, maging mapanuri. Hindi lahat ng nababasa ay totoo. At kahit ganoon, patuloy ang pagtatanong. Sa gilid ng simbahan, bitbit ang rosaryo. Bumulalas ang ina. "Father, bakit ganito? Mabait ang anak ko. Bakit sa ganitong paraan?" Sabi ng pari. Hindi natatapos sa tanong ang Diyos. "Nay, pero hindi rin siya bingi. Huwag kayong mahihiyang umiyak. Kasama ninyo kami." Sa lamay, inilapit ng kaibigang si Mika ang song sheet. Sabi ni Mika, "Tita, kahit pagod siya, inuuna niya ang koro." Ang sabi niya lagi, "Pag kumanta tayo, parang may pakpak ang dasal." Bahagyang ngumiti ang ina sa gitna ng luha at wika niya, "Ganyan ang anak ko, mahinhin, matapang ang loob. Salamat anak sa pagmamahal niyo sa kanya." Sa plaza, muling humarap sa media si SPO Juan Ramos. Sabi niya, "May sinusundan tayong posibleng motibo, ngunit hindi pa tapos ang case build-up. Uulitin ko, ebidensya ang magiging batayan." At kahit maingat ang mga pahayag, ang bayan ay patuloy na naghihintay. Lumabas ang ilang development. May mga inaresto. Ngunit sa isip ng publiko, nananatili ang kulang. Ang buong kwento, ang paano at bakit, and ang katiyakan ng hustisya. Sabi ng isang kapitbahay, "Maghihintay kami. Hindi kami papayag na makalimutan ito." Tugon ng isa pa, "Hanggat may kandila, may panalangin. Hanggat may panalangin, may pag-asa." Sa yugtong ito, napakalinaw ng isinusulat ng komunidad. Sa harap ng pangamba, ang pagkakaisa ang panangga, ang paglalaan ng oras, pagdalo sa vigil at pag-aalay ng bulaklak, hindi man sapat para ibalik ang buhay, ngunit sapat para igiit na mahalaga ang katotohanan. Sa umagang tanaw ang dagat, nagbukas ng liham ang ina para sa anak. Sabi ng ina, "Anak, hindi ko alam kung bakit, pero alam kong minahal ka ng Diyos bago ka minahal ng mundo. Hindi ako titigil anak. Hanggat may kandilang nagliliyab, hahanapin ko ang liwanag. Hanggat may rosaryo sa aking kamay, hahanapin ko ang sagot." Sa liham na ito, hindi buo ang kasagutan, ngunit buo ang paninindigan. Sa mga misteryo, may mga tanong na hindi agad sinasagot. Ang ilan, sinasagot ng panahon. Ang iba, ng lakas ng loob. At may mga tanong na kailangang tibayan ng komunidad. Iyong sama-samang tinutugunan sa tulong ng batas, ng investigasyon, at ng budhi. Para sa ilan, sapat na ang sinasabing motibo. Para sa iba, may kakulangan pa. Ngunit sa gitna ng pagkakaiba ng pananaw, isinusulong natin ang iisang layon, ang maging makatao, ang maging makatarungan, at ang huwag maligaw sa ingay. Sa huling gabi ng ating pagsasalaysay, nakaharap tayo sa puntod. Mga kandila ang ilaw, mga bulaklak ang labi, at ang pangalan ni Christine ang paalala.
Ang sabi ng ina habang pinapahiran ang larawan, "Anak, kasama kita sa bawat paghinga. Hindi ka mawawala sa alaala. Sa tabi, bulong ng kaibigan, hindi kami titigil. Hahanapin natin ang kabuuan ng kwento." Sa gitna ng karimlan, may mga matang hindi pumipikit, mga matang naghihintay, nagbabantay at nagdarasal. Dito nabubuhay ang pag-asa. Dito tayo babalik muli, hindi upang ulitin ang sakit, kundi upang ipagpatuloy ang paghahanap sa katotohanan. Ang kanyang kwento ay paalala na may mga sugat na hindi basta-basta naghihilom. Huwag kalimutang mag-comment sa baba, i-like at i-share ang ating kwento ngayong gabi. Hanggang sa susunod na episode, ito ang Krimenteryo, kung saan ang bawat misteryo ay may kwento. Paalam!